Start ulit tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Arnold Flavio, araw-araw po na binabanatan pala si Pangulong Duterte sa kanyang Instagram. Alam naman natin, paborito po nating topic yan si Flavio dahil may pambira tayo dyan, no? Pag nakialam po yan sa gobyerno, isa lang po binabanat natin kay Flavio. Pag-usapan din po natin, ito pong yung latest po sa Task Force Davao. Pinabulaanan po ng sino ba si Brown? Si Browner ba, AFP o PNO dahil 2.8% na lang ang inflation rate. Ipapaliwanag natin yan. At saka yung hamon po ni Congressman Dalipe dito po sa mga senador. Nagkukodigo na uli ako kasi marami tayong marami po nakakalimutan. O nga pala si Bronner nga pala ay PNP. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin pero bago yan kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kayo naman po sa Facebook, mag-follow na po kayo kung bago lang po kayo. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Unahin na po natin to. Ito po, bumabaha po to sa Twitter. Pinagmamalaki po nila, no? Ito pong 2.8%, no? 2.8% na inflation rate. Mababa na raw po yung inflation rate. Kaya po buti na lang si PBBM ang pangulo natin, bumababa na yung presyo. Hindi po magkaiba po yung pagbaba ng presyo, no? Ayun, okay. Maraming salamat po sa nagpaliwanag. Nalito lang po tayo. Si Acorda nga pala sa PNP, si Bronner po ang general ng ang AFP Chief of Staff. Yan. Yung 2.8 po, ang kahulugan po niyan, kasi naghanap kayo, no? Niloloko yata tayo. Sabi, bumababa daw yung inflation rate. Hindi naman bumababa yung presyo. Hindi po ibig sabihin na bumababa po yung presyo, no? Yung inflation rate po, ibig po sabihin yan, yan lang po yung itinaas ng presyo. So tumataas pa rin po yung presyo ng bilihin, hindi po bumababa. Malinaw po 'yan sa mga nagpapaliwanag po ng kapalpakan na sinasabi na bumababa yung presyo dahil bumababa yung inflation rate. Inflation nga eh. Tumataas pa rin yung presyo, mas konti lang yung itinataas ngayon, 'di ba? Ngayong January. So yan po yung December ba yan o January? Malinaw po yan. Huwag po kayo masyadong magyayabang tungkol po yan. Punta na po tayo rito kay Arnold Flavio. Alam po ninyo, matagal na nating hindi natatalakayan si Arnold Flavio, di ba? Buffering pa rin ba? Parang okay naman eh. Okay. Ito po muna sa maliliit. Yung pong Task Force Davao. Dito ko lang po rin po na pabalik-balik ako sa Davao. Dito lang po sa news na to na unawaan natin nung binabalita na mawawala yung Davao Task Force o Task Force Davao. Ito pala yung yung mga nagbabantay para hindi po makabalik yung mga insurgent sa Davao City, no? Sabi po ni General Bronner, sinagot niya po yan yung po ay nasa Batanes Island. Yung pinakadulo po na isla ng Batanes, naroon po si General Bronner. No, sabi niya hindi po totoo, no? So wala pong hindi po aalisin. Okay. So okay naman 'yan. So, medyo pwede rin naman na 'di ba? Pwede rin naman na nag-ingay. May nag-ingay kaya
Kumbaga yung nahinto kung ano man yung balak. Minsan 'pag nag-iingay ka, 'di ba? Katulad niyan, isa pa pong pag-iingay na, hindi naman natuloy. Halimbawa po yung ICC. Ang tagal na nila sinasabi papasok na ICC, 'di ba pinantatak sa ating mga Duterte supporters yang pagbabalik kuno ng ICC. Oh. Pero ang katotohanan po, eto pong, 'pag nagsalita po si Pangulong Duterte o galing sa kampo ni Pangulong Duterte, si Roque po pala nagsalita niyan. Kasi ang sabi niyo kanina si Mark Lopez lang. Magkaiba po si Mark Lopez tsaka si Harry Roque, 'no? Nabasa ko po rito sa Inquirer. Ang nagsabi po niyan si Harry Roque. Puwede naman po na yun unang pinagtataka ko, 'no, bakit 'pag kayo nagsasabi na nariyan na, papasok na yung ICC. Pero 'pag sinabi naman ni Pangulong Duterte na baka dakipin na siya, nagre-react kayo ngayon na sinasabi niyo wala naman, nananaginip naman si fentanyl, 'no? Bakit 'pag kayo nagsasalita puwedeng pumasok ang ICC, pero 'pag sinabi ni Pangulong Duterte na baka dakipin siya ng ICC, nagre-react naman kayo na naghahalusinasyon na si Pangulong Duterte. Hindi na rin namin maintindihan sa inyo, eh. Okey, pero, gano'n pa man, mabuti na rin nag-ingay. Kasi ang dami niyong balak, 'di ba? Kung hindi man ICC, ang dami pong, gustong, sampahan na reklamo si Pangulong Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, kayo rin po gumagawa sa gobyerno, eh, 'no? Kayo rin bigla niyo sabihin na, "Oh, 'di ba? Puwede niyo naman sabihin na, nagpasya na yung mga ano namin diyan. Kaya kung binasura na yan ng prosecutor niyo rin po yung nagbasura, eh. Quezon City prosecutor nagbasura ng isinampang reklamo ni Franz Castro. Tapos ngayon maririnig namin sa DOJ na pag-aaralan na naman nila. Napaka pinahahaba niyo po yung mga usapin, eh. Kaya hindi tayo nakakaabante-abante. Nagsampa na nga ng reklamo, pumunta sa korte si Franz Castro, spoiled, eh. Binasura na ng prosecutor, tapos binalik sa DOJ, pag-aaralan pa rin ng DOJ. Wala ba kayong tiwala sa mga prosecutor nyo? Kasi yung mga pronouncement po nyo na napakaingat para hindi masaktan si Castro. Nakakagulo pa sa mga naghihimagsik na nga yung damdamin ng mga pro-Duterte. Tapos makikita na naman namin na yung ngising aso ni Franz Castro na binalik namin sa DOJ na 'di ba? Masaya na sana, no? Tapos sabihin niyo, okay, ang alam ko po diyan 'pag mga ganyan, kahit hindi po tayo abogado, no? Ang alam ko po diyan, kinakailangan patunayan niyo na may kapalpakan na ginawa yung inyong prosecutor. Para niyo mabaliktad yung kanyang sinabi, yung kanyang desisyon na ibasura. Kinakailangan niyong palabasin na yung sarili niyong prosecutor ay is either nagkamali o meron siyang mga nilabag na mga sa batas. Sa tingin ko naman nakatutok lahat, eh. Nakatutok diyan sa pagsasampa na yan ni Franz Castro, eh. Anyways, talagang ganyan ang buhay. O ano pa, bago tayo pumunta rito, ito po si Dalipe, no? Kilala niyo na 'to si Dalipe, isa 'to sa mga deputy speaker, no? Galit na galit kanina, ang tapang. Sumisigaw sa ano na maglabasan na tayo ng baraha, sinasabi niya. Pinangangaralan, alam po ninyo, for the first time, ngayon lang po ako nakakita na yung mga congressman talaga. Grabe po, ang liit po ng tingin sa mga senador natin.
Ewan ko po ngayon sa Senado ngayon. Never ko pa po na naringgan ng mga congressman, no, na hindi naman po speaker. Never ko pa po sila naringgan na kung hamunin yung Senado, ganun-ganon na lang. Okay. Sinabi po ni Dalipe sa mga senador na mag-open na tayo ng cards, no? Sabihin nyo kung sino yung mga pro-chacha, kung sino talaga yung mga gusto na mag-chacha, at sabihin nyo yung kung sino yung mga ayaw para sa 2025 malaman daw ng tao at tao na magpasya. Alam niyo, ang tanging pag-asa na lang ba ng gobyerno natin ay mag-chacha? Yung masyadong masyadong gaano kayo nakakatiyak na pag inopen up ninyo yung ating bansa sa mga foreign investors, gaano po kayo nakakatiyak na mag-i-invest na rito? Kasi parang pag-amin po yan eh. Yang ginagawa po ninyo na yung magchacha na tayo para pumasok yung foreign investors, binubugbog nyo kami na parang pag hindi tayo nagchacha, walang papasok na foreign investment. Eto, real talk po, hindi po nagchacha si Pangulong Duterte. Paunlad na tayo. In fact, kahit po yung mga dilawan, sinasabi po nila na ang taas na po noong 2019, nagkaroon lang po ng pandemya. Ang taas, pinakamataas pong inabot ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2019. Panahon po ni Digong. Wala pong chacha. Nakaka-attract po tayo ng foreign investors, foreign capital through build, etc. Kahit ano pong gawin nyo, baguhin ang saligang batas. Kung wala naman nakikita yung investors, asan yung mga pinatatayo yung mga infrastructure? Kay Pangulong Duterte kasi meron. Kitang-kita natin. No? Tapos nababalitaan. Ano yung nababalita? Tignan niyo yung pagkakaiba. Ang nababalita po nun, seryoso si Pangulong Duterte sa war on drugs. Kahit na ano po pong projection nyo na masama yung war on drugs dito sa Pilipinas, pero nakikita po yan ng ibang bayan, ibang klase tong presidente. Wag na po tayo magkunwarian. Nung panahon po ni Duterte, 2 Pilipino lang po ang kilala ng mundo. Si Duterte tsaka si Pacquiao. Si Pacquiao sa boxing, si Duterte ngayon po. Kaya po matiwala kasi, di ba? Pasukin natin yan. Pasok tayo ng pera dyan. Patayo tayo dyan. Hindi ako naniniwala kahit na magbago kayo ng konstitusyon, papasok yung mga foreign investors. Diyos ko. Bakit pa biyahe ng biyahe si Pangulong Marcos? Kung hindi rin pala makaka-attract ng foreign investors. Bakit pa tayo nagmaharlika? Bakit pa kayo yan, pare-pareho yung katwiran nyo eh. Ngayon, may sisisi na sila. O kaya hindi uminlad ng Pilipinas dahil yung Senado ayaw nila magbago ng konstitusyon. Ang gusto nyong gawin na pagbabago, tanggalin na yung Senado, tanggalan sila ng kapangyarihan. Ganun yung gusto nyong gawin sa Senado. Isang boto nyo na 200,000 ang siguro malaking distrito na yung 200,000. Kumpara sa 15 million, yung pinakakulelat, 15 million ng boto. Sasabihin nyo ba na pareho dapat yung pareho isang boto lang? Napaka-imposible naman. Okay. At lagi po nilang sinasabi, hindi po nila nakakalimutan kahit si Erwin Tulfo. Nung tinanong siya, sigurado ba kayong pag nag-chacha, ang babaguhin lang, economic lang? Si Erwin Tulfo nagsabi, meron ding dapat pag-usapan yung mga hinaing ng mga congressman. Bakit daw 12 years yung
mga senador sila 3 years lang. O ano po ibig sabihin nun? Ano po ibig sabihin na sinisilip nila yung 12 years yung termino ng isang senador? Isa lang po ibig sabihin niyan, pag nag-chat siya, nakakatiyak tayo na hindi lang po economic ang kanilang papasukin. Mabubuksan po yan lahat. Okay, punta na po tayo. Kaugnay din yan eh. Alam nyo si Arnold Flavio, pare-pareho sila ng sinasabi ng mga, alam niyo yung mga vlogger na ganito yung narinig ko yung isang vlogger eh. Kahit sino pa raw po ang umupo, basta presidential pa rin. Ha? Anong pangalan? Janjan Sangkay. Hindi na raw siya political vlogger eh. Sabi niya, wala na raw siyang pinapanigan. Sabi ko, ito pala yung Janjan Sangkay na to. Hindi na pala political vlogger to. Pero dapat daw baguhin yung ating, dapat daw mag-parliamentary. Dahil hanggat presidential daw, hindi tayo yayaman. Anak ng tinapay. Sa isip-isip ko, talaga? Tapos magsasite na sila. Ganito lang po mga ano nila eh, no? Hanggat presidential tayo, hindi tayo yayaman na bansa. Tignan nyo yung mga mayayaman na bansa, paano yung mga parliamentary system. Alam mo, yung US, alam ko presidential eh. Mahirap bang bansa yung US? Hindi po yan sa kung ano yung... Okay, isa pa. Tignan ninyo ha. Pag ba nag-parliamentary tayo, hindi tatakbo lahat ng mga congressman? Ibig nyo sabihin, palit tao na. Halimbawa, sinabi natin, parliamentary system na tayo. Ang kahulugan ba yan na wala nang tatakbong dating congressman, wala nang tatakbong dating senador? O sila-sila pa rin? Kayo naman. Nagbubulahan pa tayo. Di ba? Sa tingin nyo ba hindi natatakbo yung mga congressman pag parliamentary system na? O sila-sila pa rin yung tatakbo? Eh kung sila-sila pa rin, di same. Kayo naman. Okay, punta na po tayo rito kay Arnold Flavio. Alam niyo malupit to si Arnold Flavio. Una ito yung una niya sinabi, no. Mahaba to eh, no. Pero sa madaling salita, ito ang kanyang yung sa huli na tayo. Sinabi niya na pinagbibintangan ka, President BBM, pinagbibintangan ka ni Duterte na ikaw ay yun nga, addict. May addict tayong Pangulo. Ito ang sabi ni Flavio sabay mahaba eh. Sa madaling salita, sinasabi niya na pinagbibintangan ka ni PRRD. Ba? Sabi niya, bilang presidente, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling okasyon at panahon ng seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirang puri. Wala nang immunity from suit ang dating Pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoong kanyang paratang. Walang personalan. Intindi? Walang personalan. Alam mo, matagal mo nang pinipersonal yung mga Duterte. Flavio. No? Magtapatan na tayo, Flavio. Wala rin personalan, pero manya ka. Ano ang tawag mo sa pumatol sa minor de edad na pinababantayan sa iyo ng GMA7? Ito po, galing po to ito po ay galing kay Sara Balabagan. Teenager si Sara Balabagan. Inassign ng GMA si Flavio para, alam niyo yun, tulungan. Si Sara Balabagan, kwento nga ni Sara, syempre, inosente ko eh. Tapos eto si Flavio, pinapasyal siya, pinapanood na sine. Alam niyo yun, yung tagpong ganun. Grooming, di ba? Ngayon, may termino na dyan eh. Grooming. Pero nung araw, ang tawag lang natin dyan, bantay sa lakay. Yan muna ipaliwanag mo, Flavio. Nakikialam ka pa eh.
Banta pinagbabantayan sa'yo yung minor de edad para iikot-ikot niya sa Maynila. Siyempre kung minor de edad ka nga naman, eto na nakita mo nagtali-talinuhan, iniikot mo sa Luneta, iniikot mo sa lulang-lula siguro si Sara Balabagan, eh. Ayun, inanakan. Opo, minor siya noon. Kaya hindi po puwedeng kita mo kahit sabihan mo yan ng manyak siya. Totoo naman yun, eh. Hindi ka ba nagtataka rin, Clavio, na hindi mo ba naisip? O eh, pag halimbawa lang si PBBM pumalag, sasabihin na ng korte, hindi mo ba naisip kung bakit kaya hindi pinapatulan ni PBBM? Nag-counter na lang siya ng fentanyl. O mas maganda yung counter ni Pangulong Duterte, di ba? Pinagbibintangan mo kung fentanyl, pinagbibintangan kita, magpa-drug test tayong dalawa sa Luneta. Alam niyo sa totoo lang, pinakamaganda ng hamon yun. Pero siyempre, hindi tayo mambabastos ng presidente. Ayaw natin nun. Kung paanong ayaw natin binabastos ni Flavio itong si Pangulong Duterte, ayaw din natin na bastusin natin yung presidenteng kasalukuyan. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo lumalaban ng ganun. Binoto ko rin niya. Nabudol nga lang. Nabudol. Ito po ang sinabi po ni Flavio rito, no? Pakinggan po natin. Ito pa po, isa pa po. Halos araw-araw eh. Tinignan ko yung Instagram ni Flavio eh. Halos araw-araw niyang binabanatan si Pangulong Duterte. Ito po yung isa pa po sa mga banat niya. Ito ang hindi nakakatawa. Kapag pinayagan na ni BBM ang International Criminal Court sa bansa, dalawa lang ang mangyayari. May iiyak at huwag naman sana may magtatangkang magpakamatay. Hindi, no? May iiyak. Sino kaya kay Bato at kay Pangulong Duterte? At yung isa daw magpapakamatay. Magtatangka magpakamatay. Antindi mo, Clavio, ikaw kaya, sinabihan ka na ng manyak ng buong Pilipinas. Makapalang hiya mo. Kayo rin sa GMA7. Makapal din ang hiya nyo. Yung anchor nyo, laban kayo ng laban, pero yung anchor nyo, manyak. Bakit sa dinami-dami na nagsabi, eto, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, demanda mo si Pangulong Duterte. Bakit sa dinami-dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinidemanda? Matanong nga kita, kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yun. Ang paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Ang dami na nagsabi sa manya ka, wala kang dinimanda di ba? O bakit? Totoo eh. Ito ang sabi pa ni Clavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan. Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing nung panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interes. Tignan nyo to yung sinasabi niya. Sakaling magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, lilit ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo ng bansa. Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Wala, sayang naman daw yung pagiging Pangulo, hindi na magiging Pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Ang pinagbibintangan mo ng personal na interes, hindi yung gustong baguhin yung
yung konstitusyon para maging prime minister siya, no? Isipin mo yung sinasabi mo, ha? Clavio, ha? Si Sara Duterte, number 1 siya sa mga survey para maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number 1 siya sa lahat ng survey. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayo magkunwarian, Flavio. 0.8 lang si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng tsa-tsa. Possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Sino ngayon ang may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? Alam mo, Flavio, matatalino ng mga tao ngayon kasi may mga matatalinong vlogger. Siguro noon nauuto nyo dahil wala pa namang mga YouTube noon, wala pang Facebook, wala pang mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila. Si Sara Duterte pa ang may personal interest kaya niya tinututulan. Utot mo. Ang may personal interest, yung nagsusulong, hindi yung tumututol. Bugokis ka pala eh. Kaya nga nila gustong baguhin dahil may personal silang interest eh. Hindi ako nagsabi niyan. Yung pinsan niya, si Amy. Kala niyo. Wawaisan din natin tong mga magpipinsan na to. Ano, kayo lang marunong manggamit? Iko-quote namin kayo ng iko-quote. Mga tukmul. Okay, yung pangalawang usapin naman daw sa ICC. Iniiwasan na maghain na sila ng warrant of arrest labang kay PRRD at makulong dahil sa mga nangyaring patayan sa kampanya niya sa droga. Alam mo, Flavio, magtanong kayo sa tao. No? Epektibo ba? Gusto ba ng tao yung ginawa ni Duterte o hindi? Yung tao magpapasya, hindi ikaw. Manyak. Alam niyo, naawa ko. Ito hindi ko na isusunod yung pagkamanyak. Wala na. Sabi in-interviewan si Sara Balabagan. Request ng anak niya. Hindi ko alam kung high school graduation o college graduation. Alam mo kung ano request ng anak niya? Gusto niyang may pakiramdam yung anak niya na a-attend si Clavio ng graduation. Sinabi to ni Sara Balabagan, nakiusap yung anak niya kay Sara Balabagan. Kasi syempre, iskandalo, hindi pa nagtatapat nun si Sara Balabagan. Nililihim pa niya na naanakan siya ni Clavio. Nakiusap yung anak niya, gusto niya makasama sa graduation, hindi pina-attend si Sara Balabagan. Masakit yun sa isang nanay. Dahil akala nung anak, a-attend na si Clavio kung hindi pupunta sa graduation si Sara Balabagan. Hindi rin dumalo. Tindi mo. Tapos mangangaral ka ngayon ng mga kabutihang asal, kagandahang asal, wala kang karapatan. Flavio, wala kang karapatan na mangaral ng mga kagandahang asal. Yan ang mga isang sa kinamumuhian ko sa Ayoko kasi yung ginawa niyang grabe, di ba? Okay lang sana kung pumatol sa'yo yung meron ng matured na.
Oh, hindi ako natatakot tawaging manyak 'yan. Wala akong pag-aawat diyan sa tao na 'yan. Talaga naman, eh. Minor de edad, eh. Okay, punta na po tayo sa inyong mga reaksyon. Siyempre hindi naman tayo papayag. Anong magagawa natin kung pinakulong? Magra-rally na lang tayo kung saan siya nakakulong. Pero yung ICC never, 'di ba? Never po dapat. Tsaka hindi lang po tayong mga supporter ang magre-react, 'no? Kasi dapat mag-react po ang lahat kasi against po 'yan. Eto pa po, eto ginagawa tayong tau-tauhan, eh. Buhat po nung hindi na si Duterte ang presidente, 2.5 na lang po yung mga pumapasok na dayuhan dito, tuturuan tayo ng gagawin sa bansa natin. Sa totoo lang po, 'no? Ikaw UN na rapporteur, kan. Lapit mo nga ulo mo rito nang ayusin natin yung kulot-kulot mong buhok. Medyo na alam mo, yung NTF-ELCAC na pinabubuwag mo sa napakahabang panahon, pati po mga kasundaluhan natin, 'no? Naniniwala dito na yan po ay isa sa pinakaepektibo. Pinakaepektibo. Sila paulit-ulit sila, konti na lang 'tong kalaban natin dahil isang dahilan yan yung NTF-ELCAC. Tapos papabuwag nyo lang. Pupunta kayo rito parang buwagin niyo yan, parang ano lang kami, 'no? Parang hindi buhat nung nawala na si Pangulong Duterte, parang hindi na tayo tinuturing na bansa nitong mga 'to, eh. Parang tau-tauhan na nila na dapat sumunod, eh. Pero ang pinakamasakit dun, hanggang ngayon wala pa po tayong naririnig mula sa Pangulo ng Pilipinas sa reaksyon niya diyan sa UN rapporteur na yan. Lintik ka, rapporteur ka lang. Magpapatawa sana ako na reporter ka lang. Okay, basa na po tayo ng inyong mga komento. Yan, unahin na natin 'to sa Facebook.